Rekta-rekta na 'tong mga ginagawa namin. Hindi pa kami naka-uwi ng bahay sa totoo lang. Kaya yung damit ko, yun pa rin yung kaninang umaga na galing doon sa opisina. Tita Barla, Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Bagong pwede. Hello again, mga katita, mga kasari. This is Tita Barla again. Today is June 3. Di ba kanina is nagtanghalian kami sa aking mom doon. Nakatanggap kami ng text. Talagang side trip talagang inuuna ko eh. Tapos sabi ni father-in-law na dapat daw ay nandun na kami sa kanila by 4 p.m. kasi nga death anniversary pala ng lolo ni husband ngayon. So sana daw makaabot kami sa 4 o'clock na mass. So ayun, dali-dali kaming pauwi ng north of Cebu. Umalis kami sa city, lagpas na ng 1:30. Yun. Pero actually 4 hours yung biyahe kung magbabas. Pero pag naka-private lang na sasakyan, madali lang yan. Siguro mga 2 hours. Wow, muraga otom. Muna ni. Isles of Medellin. Isles of Medellin. Isles of Medellin. Ako pwede suntong upan. Saktong pagdating namin ng mga 4:05 na ando na sila sa chapel, sa kapilya. Ando na si mother-in-law, ando na yung mga tita nila. So pagkatapos ng misa, pumunta kami ng cemetery at napagdesisyonan na doon na lang kami kakain sa malapit sa sa munisipyo, yung may food park, tapos nagba-barbecue kami. Rekta-rekta na 'tong mga ginagawa namin, no. Hindi pa kami naka-uwi ng bahay sa totoo lang. Kaya yung damit ko, yun pa rin yung kaninang umaga na galing doon sa opisina. So ayun, basta pagkatapos namin kumain, saka pa kami nakauwi ng bahay mga 9 p.m. na.
Ang sarap minsan nakabakasyon, hindi ka mag-iisip. Hindi ako nag-iisip ng tindahan. Oo, matik na yung close. So, wala talaga akong benta. So, pinaubaya ko lang saglit yon kasi ini-enjoy ko lang muna yung mga moments na close ang tindahan. Wala akong ibang iniisip. Basta, ang nasa isip ko lang is mag-enjoy, kumain. Mag-enjoy, kumain. Ayun, di ba? Walang bawal ba? Hindi ka nagmamadali ng, basta, yung feel mo na parang guminhawa saglit yung utak mo. Kahit saka na yung iisipin ko yung pambili ko ng stock sa pagbalik ko na. Sige, kakain muna tayo. After nito, uuwi talaga kami kasi magna-9 na hindi pa kami nakauwi mula kanina. So, good night na at may pabukas pa. Hello again, good morning. Today is June 4, ayan. Papakita ko sa inyo na nandito na kami sa bahay ni husband. Ayan, madaming halaman si mother. At sabi ni husband, maglilinis daw siya ng sasakyan at pupunta kami saglit sa kanilang relatives. Makikimarites saglit. O, diba? At saka bumisita na rin kami doon sa fruit garden ng pinsan niya. Yan lang. Nilinis lang niyang sasakyan pero hindi yan namin gagamitin. Mamaya pa yan kasi malalakad lang naman yung bahay ni pinsan. Yung dati, nakapost yun sa pinsan ni husband, yung dragon fruit niya. Ngayon, hindi na lang sa FB, makikita ko na talaga to. Check natin kung anong, actually malakad lang to, mga ilang hakbang lang talaga tong bahay nila.
Itong kinagulat ko, hindi man lang pinupulot itong mga manggang nahulog doon. Sus, ako ang nasasayangan talaga. Ako pa naman yung matakaw ng mangga. Kaso nga, nagsawa na daw sila tapos ipatatapo na lang daw yung nangahulog na yan. Hindi na lang daw yan. Nako, para ako talagang nasasayangan dito. Uy, Diyos ko. Oh, ang mangga, nahulog na lang. Wala nang nagpakialam, oh. Yung mga hulog na mangga. Kasi nagsawa na sila. Diyos ko, this is over the bakod na. Sabi ni husband, hingin daw siya doon sa kabila. Yun talagang totoong may-ari. Tingnan sa doon, namulak. Imo gid ming giubanan kay manguha me. Bago kami umalis, sabi ni mother na wag daw kaming magtagal dahil mag-breakfast na daw kami. Nag-order na lang siya dahil pagod na pagod siyang naglinis ng bahay. May isa kasing family na dyan stay sa kanila. Mga relatives sa kasalan. So ayan, ang sarap-sarap ng mga pagkain. Oh siya, goodbye everyone. Kainan na naman ulit. Thank you for watching. Goodbye.